Pinapadalan ako, baka hindi nyo alam. Lahat ng kalokohan ninyo dyan, lahat ng gimmick ninyo, paninira ninyo. Kina BP Sara, marami tayong kaibigan sa loob. At Naku! hindi lang kaibigan, pati sila nasusuka na, yung mga staff ninyo. Political persecution. Oh, yes, ma'am. Definitely. Bakit po? Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. It's a big lie. Naku, ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Senator Robin Padilla, kaugnay ho doon sa rekomendasyon ng Quadcom. Nakasuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, at itong si Senator Christopher Bongo, at yung ibang mga official pa ng PNP nung kapanahunan itong si Tatay Digong. Ito na ho mga kababayan, diretso na ho tayo. Game! Hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines na ang ating pong naging Pangulo ng panahon ngayon ay involved sa underworld. Do you think Yun. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, hindi ho papayag, no? Yung mga kapulisan na inuutusan na sawatain ang ipinagbabawal na pulburon, tapos ang nag-uutos sa kanila, involved sa underworld, ika nga nitong si Senator Ro. Mga professional ho ang ating PNP noong panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon lang hong panahon ni Marbil, binibaby ho nila yung mga bangag, ika nga. political persecution? Oh, yes, ma'am. Definitely. Bakit po? Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. It's a big lie. Doon ho pala nang galing yung It's a Big Lie na binasa natin noong isang reaction video natin sa mga nakalipas na araw. Ito ho yung official statement nitong si Senator Robin Padilla. At ito ang matindi dito mga kababayan. Dito ho tayo kay Manong Jason sa matindi ho yung mga litanya niya dito. Kaugnay ho ito sa pambansang budget sa 2025. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista sa kanyang video niya. Aksyon ang Malacanang. Kung ito ay sabi, ang huling dinig natin ay kukoreksyon na nila. Hanapan nila ng medyos, no? Ng remedyo. Ng koreksyon. Pero alam nyo, sa mga dalubhasa sa paghahanda ng mga budget, whether munisipyo, probinsya o nasyonal, kapag kaho na zero na ang nilagay doon sa budget, sa subsidy, kung ano man ang tawag ninyo riyan, ay napakahirap pong i-correct niyan. Gawa ng wala kang i-realign na budget. No? How do you realign when you have zero? Pwede lang kasi yun kung may 1 or 2, tapos mayroong 17 dito. Bawasan mo yung 17, ilagay mo doon sa 2. Dito, in this particular case, wala eh. Wala. Sa accounting kasi, pagka pinag-usapan mo numero, it's a perfect science. Hindi ka pwedeng mandaya dyan, hindi ka pwedeng mambudol. Kaya nga kagabi pa, sinasabi ko na, recommendation natin, na sana unsolicited yung ating suggestion, but the President may just want to listen to us, no? Na pinaka the best dyan. Para siya, hindi na rin sumakit ang ulo dahil alam ko medyo mahina rin ang pasensya ng Presidente pagdating sa mga ganyang problema, no? Nagkakamot ng ulo. Anong gagawin natin? Katulad nung nangyari po nung, ano ba doon, Bagyong Cristina ba yun? O anong bagyo yun, ano? Kaya tayo, we're making it simple sa ating, parang tulong na natin kasi hindi naman lang tayo nagkikriticize dito, no? Nagkikriticize tayo para masolusyonan ang problema. Paano bibigyan ng solusyon? Simple lang. Gawin mo, Mr. President, simple lang po. Kasi kahit upuan nyo pa yan si Rector sa finance,
sa DBM si Pangandaman, si patawag nyo man si Balisakan sa Canada, wala rin nung mangyayari. Wala. Dahil marami silang siniro, tapos kasi nga trabahong tamad ang ginawa ng Kongreso. Naku po. Trabahong palusot eh. Trabahong korupsyon. No? Whether they will accept it or not, that is the reality. Kahit na ano pang pagyayabang na sabihin ni Speaker na ganito, hindi ito ang ayuda ay talagang serbisyo sa tao. Alam mo, wag na kayong ganyan. Bistado na kayo eh. Binabisto na kayo sa tawi-tawi. Nag-press release kayo, 380 something million. Tapos kinuwenta ng mga mayores doon at saka ng mga kapitan. Ang pinamigay nyo, wala pa sa 50 milyones. Di ibig sabihin may nambubulsa. Ibig sinasabi, Matindi ho, di ba? Kaya yung ayuda na yan, pagka ho, sa bagay, kaya naman palang imbestigahan ng mga ginawa ng nagdaang administrasyon. Kaya naman ho mga kababayan, manawagan ho tayo ng complete audit. Ha? Pagkatapos ng administrasyon na to, sa bawat sentimong ipinamigay na ayuda ng House of Representatives. sabing kayo ng bulsa. May ng bulsa. Ganun naman din kahit na nandito eh. Inobserbahan ko kayo maghapon magdamag dito sa Davao del Sur eh, dito sa may gym. Sa may Mati, Digo City. Ang laman ng gym eh 5,000. 5,000 ang capacity. Yun ang pinasulat niya eh. Pagkatapos eh anong tawag nito? Ang press release nyo may 400 million eh. Kahit na i-times 10 niya, 10,000, 50 million lang yun. Kaya hindi nyo na maluloko ang tao ngayon. Kaya ang balikan natin si Presidente. Ang pinaka-the best po dyan, Mr. President, ibalik po ninyo sa Kongreso. Sabihin nyo, ay, insan, halika nga, sister, no? Si Sister Grace. Quote unquote, no? Sister, dahil kapatid, di ba? Pasko eh. Kapatid na, Sister. kapatid na Martin, kapatid na Grace, no? Ayusin nyo to. Nakakahiya na. Masyado na ako napapahiya. Lumalabas na nabupol ako. Natamad ako, hindi ko naayos ang pagsasabi sa inyo. Pero hindi. The technocrats of DBM and NEDA submitted a very good proposal in a 3-book proposed budget for 2025. Unfortunately, ginutay-gutay nitong mga congressman sa pangunguna ni Elizalde Co, no, yung chairman ng House Appropriations Committee. At saka ng kung sino pang mga bright boys dyan sa batasan. Si Stella Kimbo, kasama yan sa mga naghimay-himay diyan sa budget. Tapos busy-busy yung iba, busy-busy naman sa Quadcom. No? Sa kakahiring-hiring nila para tuloy-tuloy na siraan sina Vice President Estrada Duterte, si former President Duterte at iba pang mga kaalyado nito. Yun lang naman talagang purpose nun eh. Tama na yung mga paeklat ninyo na in aid of legislation dahil nabistado na kayo eh. Kamakalawa lang kayo nag-submit ng House bills eh. Tapos nung pang September kayo nag-hearing, August lahat hanggang ngayon eh. Kaya yung kalokohan nyo, hintuan nyo na yan. Pinagtatawanan na kayo sa totoo lang. Namaya pag-usapan natin yung quad ko. So, ang the best nga dyan, ibalik ng Presidente. Sabihin niya, sige, ayusin yung mabuti yan. Hindi balik, abutan kayo ng 1 taon. Correct. Basta't ayusin nyo na hindi tayo napapaya. Dahil sa ngayon pinag-uusapan na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo kung gaano kapalpak. Everybody is talking about our president, that he is into drugs, that he is a junkie. Kakayaman, pero isa lang presidente natin, isa lang bansa. Pero yan na ho ang usap-usapan ngayon sa lahat ng sulok ng mundo. Hindi na lang sa Pilipinas pinag-uusapan ngayon. Even commentators and analysts of news and public affairs all over the world are talking about our president, are talking about how corrupt our Congress, the 19th Congress. No? It's about time that they do something.
na matino, na maayos. Ngayon, hindi naman problema ho yan eh. Kasi in the meantime na sinusuri nilang mabuti yung panukalang gastusin na ang tingin nyo ng maraming economists at fiscal managers ay it is a very corrupt expenditure budget, no, o proposal. Siguro balik muna tayo, reenacted budget muna tayo. Reenacted. Wala namang para magtuloy-tuloy yung serbisyo ng gobyerno. Wala namang problema ron eh. Let us not make life difficult by doing some complications that cannot be done. It would result to a lot of complications, no? Parang yan eh, parang para matapos ng maayos, no? Sabihin, sige, mamasko muna tayo lahat, magpasko muna. In the meantime, Martin, Romualdez, Grace po, Chis. Di ho kaya magka-problema tayo doon sa mga unprogrammed appropriation ng budget ng 2024 kung i-re-enact natin itong budget na to, Manong Jay, hindi ho kaya tayo magkakaproblema doon? Escudero, Saldico, ayusin nyo yan. No? Diyan muna sa inyo. Alisin mo yung problema dyan, Mr. President. Hindi mo problema yan eh. Sa totoo lang, binibigyan ka ng problema ng mga walang hiyang tahuan mo, ng mga kakampi mo. They're giving you too much problem. And kung hindi ka pa nakakahalata, dapat makahalata ka na ngayon. Okay? So, kasi kami na medyo may kaalaman dito, lahat ho talagang kahit anong tuplok na ang gawin namin, hindi na ho maayos eh. Hindi maayos yan. Pagka inayos mo rito, magkakaproblema ka dito. Pag inayos mo rito, magkakaproblema ka dito sa ilalim. Correct. Ganun ang mangyayari dyan. No? It's a web of problems that you will create. No? Parang yan, bahay ng bagagamba ang mangyayari. That is how you solve the problem. Bring it back get it back to the Congress, and let them solve it. No? May guide naman eh. Ano bang guide ninyo? 1987 Constitution. Education must have priority over any and all its expenditures. Malinaw sinasabi. Republic Act 1122-3. Merong nilalaan na allocations intended for universal health care. Ibigay nyo ng correct, tama, wag nyo kaltasan. Sapagkat pag kinaltasan nyo kahit piso yan, illegal na naman yan. Lahat kayo, pagka hindi naman kayo habang buhay nandyan, pagka kayo nawala na riyan, lahat ng kaso aabutan ninyo. Akala nyo ba tatahimik itong mga bagong mga henerasyon na marurunong na? Those who are age 35 to 50 now? In the next, even in the next 20 years, kaya kayong habulin yan. Akala kasi nitong mga walang yung mga congressman, they can get away with it, no? Parang ang nasa utak ko nila pagkatapos ng termino ko, ang dami ko nang naibulsa, ang dami ko nang nanakaw. Okay na ako nito. Uwi na ako sa probinsya o uwi na ako sa amin. Pahinga na ako nito. Di ho nila alam mga kababayan, hahabulin ho talaga sila. Kaya yung mga nagkukups na congressman dyan sa Twadcom na yan, yan si Paduano, yan si Abante, yan si Barbers, Fernandez, naku, marami pa ho kayong hindi nasasagot sa sambayan ng Pilipino. Imbis na maraming kasagutan na maidulot ng Twadcom na yan, mas marami hong katanungan ang lumipad sa kaisipan ng ating mga kababayan. Una na dyan, magkano ho ang ginasta ng House of Representatives sa pagkandak ng mga walang kwentang hearing na yan? Mula noong inumpisahan ho kasi yan sa dangerous drugs, yan sa accountability. Tapos pinagsama-sama ho nila. Ngayon, magkano ho ang winaldas na pera diyan sa mga walang yang committee na yan? Magkano ang binigay na bonus doon sa mga nakapagpa-contempt? Tatanong tayo Nangyari ho kasi, they want to have their cake and eat it too. No? Ganun ang kawalangihan na ginagawa nila eh. But this will not work. Oo, maaaring makalusot kayo. Nakalusot kayo nung nakaraan. Pero wag nyo nang gawin. Dahil kawawa yung mga apo ninyo, kawawa yung mga anak ninyo. Pagtatawanan sila,
they will be the laughing stock. Lahat ng pangungutya aabutan nila kung mahal ninyo ang mga anak ninyo at saka yung magiging apo ninyo. No? Alright, so, eto, magkakabistuhan talaga eh. Pag hinimay mo ng gusto yung budget, marami ko kayong masisilip. Anong unang-unang nasilip? Di ba naalala ninyo, pinatawag ni Speaker Romualdez yung mga general, di ba? Which Correct. is hindi dapat. Kasi hindi naman siya commander-in-chief. Baka commander-in-chief, no? Hindi commander-in-chief. Iisa lang ang commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines and all uniformed personnel of the government. Yan ay walang iba kundi ang Pangulo, halal na Pangulo, no? Elected President. So, Mr. Speaker has no business calling on the generals of the Armed Forces of the Philippines at pagyabangan na, ay, bibigyan namin kayo, tataasan namin yung food allowances ninyo. Kaya nagagalit si General Pokis eh. Si Major General Pokis, no? Kasi hindi ho tama. Ngayon, anong nangyari nung sinuri? Ha? Nung sinuri po namin, aba hindi naman pala totoong 350 ang ibibigay. Ang nakalagay po sa proposal sa budget na inaprubahan nila ay 200 pesos a day. So, binudol nyo na naman ng 150. O, pinaasa ninyo. Pag pinapaasa nyo, nabubuntis. O, di ba ganon? Pag makakasalang kita, yun pala, tapos bibigay sa surrender yung bataan, nabubuntis. O, ganon ang nangyari dito. At hindi lang. Itong si Manong J, parang sanay na sanay ho sa mga ganong klaseng galawan. Ilan ho kaya ang pinaasa nitong si Manong J? Yun. Hindi po additional. Kundi kung yung nakalaan para sa AFP modernization na sana pambili ng balang pumuputok. Yo. Ha? Baril na talagang nagagamit at kanyon ay hindi nabibilhin. Ha? Pagtsagaan nyo kung ano yung paltek na nandyan. O yung luma, yung Armalite. Kasi ang ginawa ng Kongreso, yung para pambili ng gamit, ng modern na gamit ng AFP, yun ang inigay nila na pambayad doon sa sinasabi ni Speaker na ibibigay niyang meal allowance na 350 pesos a day, na hindi naman totoo. Kundi Di ba, napakasinungaling ho nitong si Tambaluslos. Meron pa siyang patawag-tawag dito kay Browner. Si Browner naman, thank you ho siya ng thank you. Salamat po, thank you po. Thank you ho siya ng thank you. Malaman-laman ng nung nagkabuklatan na ng budget, kinuha pala ho yung pandagdag ng allowance sa mga mandirigma natin. Doon din ho sa AFP modernization. Pero ano ho yung mga yan, ang tatapang nila dyan sa West Philippines eh. Imbis na dagdagan yung pondo para sa modernization, binabawasan pa ho nila. Ganyan ho sila kawalang niya. Ganyan ho nila lokohin yung ating mga kababayan. Kaya pagka merong congressman, nagbida-bida sila dyan sa issue ng West Philippines na yan, sabihin nyo lang ho, yung pondo ng modernization, binawasan pa ho nila. 200 lang. So, hindi ho kayo makakalusot sa Kapal amin. na muka. Maraming mata, no? Maraming mas dalubhasa sa inyo. Nagkataon lang kayong hinalal ng mga tao dyan sa kanya-kanyang distrito ninyo. But there are more brilliant people in the Philippines. And if you think you can get away with it, you can't. No? So, ayan, bistado na naman yung kalokohan ninyo. No? Isipin mo, magyayabang ka. Ay, General, halika kayo rito. Ha? Ganitong gagawin natin eh. Bibigyan namin kayo, ha? Bibigyan namin kayo ng basta dalhin nyo lang yung tingog, make sure na mananalo tayo, ganyan-ganyan. Sabihin nyo yung mga ayu-ayudang ganyan na hindi, walang korupsyon. Masarap yung pagsasampalin ng katotohanan, no? Hindi yung... Yun ang pinakamasarap isampal, katotohanan, no, Manong J. Yun ang pinakamasarap isampal dito sa mga walang yang congressman na to, katotohanan No, talaga. hindi na biro itong ginagawa nyo eh. Correct. O baraya, di nabisto kayo. O, di mukha kayong gago ngayon. O, kasi alam na ng buong sundalo ngayon, alam na ng buong pulis, na puro kayo pambobola.
pinapaikot nyo yung mga tao sa kasinungalingan na para lumabas kayong bida. Hindi ganoon. Huwag ganoon, sir. Ha? Kasi mas lalo nang, eto nga, wala ka na nga 1% sa preferential candidate eh. Mas lalong, kahit na nga siguro yung mag one-on-one, yung nagbebenta ng mani sa kali, laban kay Romualdez, hindi mananalo si Romualdez eh. Sa pinagagawa ninyo, walang biro. Di ba? Kahit na yung nagtitinda lang ng pantat sa palengke, pwede mo ilaban kay Martin Romualdez, hindi mananalo si Romualdez. Ha? Kasi ganito yung ginagawa ninyo eh. Puro palusot. Puro pagkakakitaan. Pagkatapos, pagka nahuhuli kayo, kapareho niya, nahuli itong mga kapalpakan nyo sa budget. Anong ginawa nyo kahapon? Nagpa-press con, nag-speech, nag-report. Keso, kakasuhan namin si Duterte, kakasuhan si Bato, kakasuhan si Bongo. Ano yung kakaso ninyo? Tapos ang inyong, anong tawag nito? Ang inyong mga katibayan, puro hearsay. Yun lang. Oh. Ang mga testigo ninyo, mga bilanggo. Mga convict. Ha? Yun ang problema dito. Noong nagkahindot-hindot na sila sa budget, naglabas ho sila ng rekomendasyon sa DOJ. Kakasuhan si Sen Bato. Yan si Senator Bongo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, para ma-divert. Kaso hindi na ho ngayon umaandar yung mga diversionary tactics na yan. Madali na lang ho kasing i-counter yan eh. Kahit ano pang diversionary tactics nila, babalik pa rin tayo kung ano yung issue. Tinanggalan ng budget yung PhilHealth. Ang mga confession nila under duress ni hindi makaka-persuasion sa korte. Alam niyo yan. Ngayon, may pinaplad lang ninyo, binabaha ninyo yung informasyon sa mainstream media para masira lang ang pangalan. Correct. Para kay? Talaga nitong si Para Manny saan? J. Hindi nyo masisira Huwag eh. yun. Kasi kayo, tingnan nyo anong sabi kahapon? Kakasuhan ng crime against humanity dahil sa drugs. Sino ba yung nagsasalita? Si Ace Barber, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Nasasangkot siya lately. Di ba ang laking balita? Nagkaroon ng hulihan sa Liloan Seaport. Nako. At ano sabi ng balita? Ang sabi ng balita, ang sangkot, pamilya niya at yung sasakyan niya mismo ang pinagkargahan. Nako po, yan ata yung niya eh. Yan ata yung privilege speech niya eh. Yung mga vlogger na naglabas ng balita na yan eh. Doon siya galit na galit. Di umano. Yan, sinabi nitong si Sir. Ang katakot-takot na shabu ng droga. O anong kredibilidad mo? Anong moral ascendancy mo at moral credibility mo to even speak about dangerous drugs Nako. and implicate the former president sa war on drugs niya? Walang maniniwala sa iyo dyan, alas. Oo, kasi wala kang wala kang kredibilidad. Credibility. Ayusin mo muna yung Wala kang pagkakasangkot moral ng pamilya mo ascendancy. sa droga. And then perhaps, they will listen to you. Correct. But as it is, nobody's paying attention to you. You're a big joke, man. You're a big joke. Nakakatawa ka na. Nakakainis na nakakatawa. So, yan ang anong tawag nito. Kasi kahapon talagang lahat ng dyaryo, lahat ng radyo, lahat ng telebisyon, yun ang pinalaman ng balita nila. Kasi alam nyo naman, sa pag nagtrabaho yung mga operator ng mga PR, pagka may laman na envelope yan, I came from that industry. Nako. Kaya you cannot question my statement. Wala kayong pinapadalang ganyan na walang palaman. Nako. Meron yan. Oh. O ibig sabihin, yung pinakawalan nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato, Senator Bongo, mabilis pa sa alas 4, napaka-synchronize ng paglalabas ng balita nitong mga walang yung mainstream media na to. Ibig sabihin, may palaman ba yon? Manong Jay, meron bang palaman yon? Lalo na pagka para-pareho, pati kama, pati period, kinukopya na lang, cut and paste ang ginawa ng mga media, kung ano yung press release. So, nandun lang sa kabila yung ipapakita ko sa inyo. Sandali papakita ko sa inyo yung, hindi na, baka makita yung source yung pinapadalan ako, baka hindi nyo alam. Lahat ng kalokohan ninyo dyan, lahat ng gimmick ninyo, yung paninira ninyo,
kina BP Sara, marami tayong kaibigan sa loob. At Naku. hindi lang kaibigan, pati sila nasusuka na yung mga staff ninyo. Grabe. Sa totoo lang. Tagal ho niyan, dekada sa ano yan, larangan ng broadcasting, di ba? Ay, isa ho yan sa mga veterano sa ating bansa. Pagka sinabi mo Jason sa, sino pa ba yan, di ba? Veterano, kumbaga talagang pagdating sa industriya, isa ho yan sa hindi maluloko. Kaya pagka yan, sinabi niya, luto yung mga ibang balita dyan, kargado ng mga politiko. Totoo ho yan, mga kababayan. Yung mga kasamahan nyo dyan sa Congress, kasamahan nyo dyan sa PCO, sa Malacanang, Office of the Executive Secretary, they are sick and tired of your gimmicks. So that they are providing us, independent people, your stories and your instructions. Pati instructions meron Oh, sabay nating ilabas ito ganitong oras. Para mabulabog ang buong lipunang Pilipino at tuluyang magalit sa mga Duterte. Yun ang mga instruction Di ba? Yung kawalang hiyan ninyo, hindi ubre. Pero bago ang lahat, no? Ito, may message lang para daw kay Senate President Chis Escudero. Galing po ito sa grupong, anong pangalan nito? Guardians. Kasi pinagmamalaki kasi ni Escudero na siya ay Guardians. Meron siyang ano dito, tato, no? Sa braso. Chis. Sabi lang, Mr. Senate President, akala namin nung malaman namin guardian ka at talagang tinulungan ka namin every elections, ay kapakanan namin ang iyong aasikasuhin. Pero sa ginawa po ninyong pagsiro sa pilit, karamihan sa amin mga ordinaryong Pilipino lang, kami po ang unang maapektuhan yan. Kaya ang sabi nila, kung magtutuloy-tuloy yan, Chis Escudero, brother, sabi nila, PI ka. Naku. Alam nyo, Minura na ho ng mga guardians itong si Chis Escudero. Kamura-mura naman ho talaga yung pagmumuno niya dyan sa Senado, di ba? Kumbaga, tayo sukang-suka. Pero sa harap ng mga nasa Malacanang, nagagampanan niya tungkulin niya. Yun ho, totoo doon. Para sa ating mga mamamayan, kung makita ho natin yung mga pinaggagawa ni Chis Escudero ngayong mga panahon na to, hindi ho natin masikmura, di ba? Ano ba naman yan? Naasukan ni Tamba. Kita mo na yung budget na napakapalsipikado. Di ba? Mas inuuna nyo pa yung impeachment kay VP Sara. Yung tipong ang bilis nyo maglabas ng statement, press con dyan, press con doon. Di ba nagpa-press con siya? Kaugnay doon sa impeachment ni VP Sara, yung talagang yung kilay niya, kitang-kita na tato di ba? Pero pagdating ho dito sa budget, naku, tikom yung bibig niya. Di man lang ho nagkapihan sa Senado. Ikaw, Senate President, dinaig ka pa nitong si Senator Amy Marcos, nagkapihan sa Senado. Kahit na alam natin na publicity stunt lang yon, at least nagsalita. Pero di pa rin natin iboboto. ano ibig sabihin ng PI ka? Yun ang message nila na gustong iparating kay Chis Escudero, Senate President. Dahil ang counterpart ho kasi sa BICAM, no? Si Speaker at saka si Saldico, tapos dito si Escudero, Senate President, at saka si Grace po ng Committee on Finance, dito Committee on Appropriations. Kaya nila inais parating ito. Ngayon, ito pa. Saglitan lang natin yung kasi lahat ngayon nagpipiesta sa tuwa, no? Dahil sa pagka-transfer nga ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas, na-discuss natin ito. Ang hindi ko lang nagustuhan, yung mga kinukoy na word, ewan ko kung galing ito sa media lang o galing sa gobyerno, na itinuturing bagong bayani itong si Mary Jane Veloso. Pati na rin ito si Kwan, yung mga nagsasaya na napa-impeach, anong tawag nito, napa-contempt ni Stephen Paduano, itong general, no? Na dating Director General ng PIDEA. I don't know why they are being labeled as new hero o bagong bayani. Sus Maria Josep. Yung isa, drug mule, tiga
bit-bit ng cocaine. Ako hindi ako magtataka eh. Kung papupuntahin nito sa Kongreso at sasabihin nito, ang nag-utos sa akin na magbit-bit ng cocaine ay si Duterte at sila Bongo. Di ba? hindi malayo yun eh. Kasi lahat ng imposible ginagawa nila. Lahat ng kapalpakan naman nagagawa nila. No? Pero ayaw ko sila pangunahan. Pwede. Kaya pinapauwi yan, no? Ituturo si Tatay Digong. At itong, naku, matindi nga. Matindi yung conspiracy theory na yan na Manong Jay, Pero, abangan ho natin, di ba? Baka humarap sa Quadcom yung Mary Jane Velasquez. Baka sabihin nila, pambira naman to si Jason sa binibisto naman tayo eh. Kung hindi pa nga natin ginagawa, inuunahan na tayo. Hindi tuloy tayo makaobra. No? Makaalagwa. Ngayon, Paduano, bahala ka na sa buhay mo, ha? Galit na lahat ang sundalo at mga pulis. Tatakbo ka pa naman congressman dyan sa Negros. Hindi na tapos na ho kasi ang term niya. Bilang kinatawan ng Abang Lingkod Party List. Tandaan niyo yung party list niya, ha? Abang Lingkod Party List. Mga kwan ho yan, mga NPA halos lahat na nagpalit lang ng pangalan, ginawang ABB, RPA, pero CPP, NPA ho lahat yan. No? Para at least alam ng mga nakikinig at nanonood. So, yun lang ang gusto kong komentaryo dyan. Ngayon, mas concerned ako ngayon, dito po sa pahayag mula sa US Embassy, na sisimula na lang paratingin sa Pilipinas, yung pong 50,000 Nako. na Afghan refugees, yung mga At dahil dyan, pagka yung mga refugee na yun ang ating pinag-uusapan, doon ako sa susunod na video kasi magme-mekos-mekos na ho tayo dito. Kung lang ho kasi tayo dito, gusto ho natin pukusin yung issue. Tapos na ho tayo doon sa kay na Senator Bato, diyan sa budget ng PhilHealth. Sa susunod na ho natin video ba natin yan. At tumabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, ha. Huwag niyo hong kalimutang i-like, subscribe, i-share na rin ho ang ating video. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho.